Kumusta na po kayo mga kapatid, mga kaibigan, at sa lahat po ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo, ang tamang daan. Sana po ay sumasapit sa inyo ang aming paglilingkod na kayo po at ang inyong buong sambahayan ay nasa mabuti at mapayapang kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Romel Topacio, at ngayon po makakapiling natin ang kapatid na Paul Guevara. Maraming salamat kapatid na Romel. Kumusta po kayong lahat, mga kapatid, mga kaibigan? Lahat po ng naabot ng programang ito, hindi lamang dito sa ating bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig na naabot ng ating pagsasahimpapawid. Lagi po naming pinakahahangad ng ganitong mga paghahayag namin, paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng mga pagtalakay sa mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay makatulong po lalo na sa mga bukas ang isipan na nagsusuri at naghahanap ng tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Dumako na po tayo sa paksa ng ating talakayan. Ang isa po sa mga aral ng Biblia na amin pong sinasampalatayanan at ito po ang malimit na marinig ng mga sumusubaybay sa palatuntunan ito ay ang tungkol po sa araw ng paghuhukom. Subalit may mga tao po na hindi pinaniniwalaan na may magaganap na paghuhukom. Totoo po ang nabanggit ng kapatid na Romel. At ang totoo, hindi ito pinaniniwalaan ng iba. Opo. Malimit pa nga ay tinutuya nila ang ukol sa bagay na ito na sinasabi nila ay matagal na raw nilang naririnig ito, maliit na mga bata pa raw sila, naririnig na nila ang ukol sa paghuhukom o ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagaganap. Kaya nga po, minarapat namin na sa pagkakataong ito, ay muling pag-usapan ang ukol sa isyu ng paghuhukom na itinuturo ng banal na kasulatan para malaman po natin ano ang katunayan na ito ay magaganap. Kung sasangguniin po natin yung mga katotohanan po na nakasulat sa Biblia, kapatid na Paul, dapat po ba nating ipagtaka kung may mga tao po na sa halip na paniwalaan ay tinutuya pa po itong inihahayag natin ukol sa paghuhukom? Hindi po natin dapat na ipagtaka ang gayon, mga magulang at mga kaibigan, sapagkat ipinagpaaw na po ito ng mga apostol, tulad ng ating mababasa sa ikalawang Pedro sa 3:3 hanggang sa talatang 4. Ito na po natin tunghayan sa saling magandang balita, Biblia. Una sa lahat, dapat ninyong malamang sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ang ating mga magulang. Ngunit wala pa ring pagbabago. Buhat ng lalangin ang mundong ito. Ito po ang katunayan ng aming sinabi na hindi lamang may mga taong ayaw tanggapin, ayaw paniwalaan, na may magaganap na araw ng paghuhukom, na yun ay mangyayari sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo, kundi may mga tao na lilibakin pa ito, tutuyain. At ang sasabihin nila, si Kristo'y nangako ng muling pagparito. Nasaan siya ngayon? Nangamatay ng ating mga magulang, nananatili pa ang lahat ng mga bagay. Bakit talagang hindi nila matanggap na mayroong ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo na yun din ang araw ng paghuhukom. Anong uring mga tao po, ayon kay Apostol Pedro, yung mga nanunuya doon po sa itinuturo ng Biblia na ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo? Sa nabasa po natin, ang ganong uri ng mga tao ay ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang masamang pita, na dahil sa ayaw masaway, sa kanilang masasamang ginagawa, kaya sa halip na paniwalaan, tanggapin ang paghuhukom, ito ay nililibak at pinagtatawanan. Pilit silang naghahanap ng butas para kumbinsihin ng iba na hindi totoo ang paghuhukom. Nilinaw po ba ng Biblia sa atin kung alin po yung pagparito na ipinangako, na tinutuya po ng mga taong ayaw maniwala? Nililiwanag po ng Biblia, tulad ng mababasa po natin sa Mateo 24:3, mabuti po ay ating tunghayan. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito?
At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Mga mahal na taga-subaybay, ang sinasabing muling pagparito po ng ating Panginoong Jesucristo ay sa katapusan ng sanglibutan, at huwag po nating kalilimutan, ang nangako nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dito sa binasa natin ay ititagpo, nung narito pa ang Panginoong Jesucristo sa lupa, nagtanong ang kanyang mga alagad, anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Sinagot po ba yun ng ating Panginoong Jesucristo? Kailan po matutupad yung sinasabing ikalawang pagparito niya? Na yun na rin po yung katapusan ng sanlibutan, at ano po magaganap o mangyayari sa araw na yon? Tungkol po sa katapusan ng sanglibutan, itinatanong nga ng mga apostol kung Opo. ano ang magiging palatandaan pagka ito ay malapit na, no? Opo. At kung anong mangyayari pagdating ng katapusan ng sanglibutan, kung kailan mangyayari yan, ipinaliwanag yan dito po sa aklat na ikalawang Pedro, sa 3:7 at 10, pakinggan po ninyo. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Napansin po ba ninyo? Tiniyak po ng mga apostol na sa araw ng paghuhukom, ang langit at ang mga bagay na nasa langit mapupugnaw sa matinding init, ang lupa at ang mga gawang nasa lupa, ang sabi ng Biblia, pawang masusunog. Kaya, ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na ikalawang pagparito niya, ay hindi nang itinatanong ng mga apostol kung ano magiging tanda, ito po ang pagparito niya sa araw nga ng paghuhukom, na yun din ang panahon na itinatakda ng Panginoon Diyos na magiging katapusan ng sanglibutang ito. At sana napansin po ninyo ang mga mangyayari sa araw na yon, kaya dapat lang na ito ay paghandaan ng tao. Hindi po ba isang napakalaking problema nito sapagkat narito tayo sa lupa? Naisip na po ba ninyo kung ano ang dapat ninyong gawin pagdating ng araw na yon? Pero dito sa ating pinag-uusapan, tandaan po ninyo, ang ating tinatalakay ay may kinalaman sa katunayang magaganap ang araw ng paghuhukom. Maaring sasabihin po ng iba, kapatid, na po, lalo na po yung mga nag-aalinlangan, tungkol sa araw ng paghuhukom, na napaka-imposible po yatang mangyari yan, na ang lupa at ang gawang nasa lupa ay masusunog sa pamamagitan ng apoy. Bueno, para wag silang mag-isip na imposibleng mangyari yon, pakinggan po ninyo sinasabi ni Apostol Pedro sa 3:5, ituloy-tuloy natin hanggang sa talatang 7 ang pagbasa, aklat po na ikalawang Pedro. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din ito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Dito po sa mga pahayag na ito ni Apostol Pedro, mga mahal na taga-subaybay, meron siyang ipinapaalala doon sa mga nag-aalinlangan Opo. Yung mga nag-aalinlangan, ang sabi ni Apostol Pedro, nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil mababasa po natin sa Biblia, nalikha ang lupa natin sa Biblia, nalikha ang lupa, nalikha ang langit at ang lahat ng mga bagay sa mundong ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan din ng salita ng Diyos,
ang unang sanglibutan o ang lupang ito ay napahamak noon, inapawan ng tubig. Opo, at yung katotohanan niyan, kapatid na Paul, hindi po kayang tutulan. At pati yung mga nagbabasa ng Biblia, alam po yung kasaysayan yan. O, kaya nga, meron sinasabi si Apostol Pedro na dapat nating mapansin ngunit ang sangkalangitan ngayon ng wika at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita, yung salitang ginamit ng Diyos Opo. sa paglalang, salitang ginamit ng Diyos nang mapahamak ang buong lupa ng apawan ng tubig, yun din ang salita ng Diyos nang itakda niya, nang sabihin niya na ang mundong ito ay masusunog sa pamamagitan ng apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya wala pong dahilan para pag-alinlangan na natin ang katotohanan ng mangyayaring paghuhukom. Nakatatawag ng pansin, kapatid na Paul, pagka ang nagbababala ay ang mga kinauukulan sa gobyerno. Halimbawa, may parating na bagyo o kaya may darating na kalamidad, makikita natin ang mga tao maagap sa paghahanda para mailigtas yung kanilang kabuhayan, yung kanilang sarili. Totoo yun. Pero ang nakapagtataka, kung bakit pagka ang babala ay binasa mula sa Biblia, pahayag ng Panginoon Diyos, kung bakit ito ay pinag-aalinlanganan ng iba. At mga kababayan, mga mahal na taga-subaybay, walang dahilan para pag-alinlanganan po natin ang magaganap na araw ng paghuhukom. Gaya po nung alam ninyo, kapatid na Paul, meron pa silang pinaniniwalaan Yung mga tao po na sinasabi yung mangyayari sa hinaharap. Katulad po nung mga nanghuhula, gaya po nung alam nyo, si Nostradamus, di po ba? Pinaniniwalaan yan. Pero nakapagtataka, yun na, nabanggit po ninyo, pagka ang Panginoon Diyos ang nagbababala, ay ipinagkikibit balikat lang nung marami. Kung ang tatanungin po natin ay ang ating Panginoong Sukristo, kapatid na Paul, ano po ang garantiya niya na magagana po yung araw ng paghuhukom na ito po yung isinagot niya dun sa tanong sa kanya ng kanyang mga alagad? Binasa nga natin kanina, 24:3, nagtanong ang mga alagad, ano Opo. magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Ito po ang malinaw na sagot ng ating Panginoong Sukristo sa Mateo 24:33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay ni ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Mga kaibigan, mga mahal na taga-subaybay, huwag lang po ninyong kalilimutan itong sinabing ito ng ating Panginoong Sukristo na sabi nga natin, Opo. ito ang sagot niya doon sa tanong ng mga apostol na anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Tiyak po ang sinabi ng ating Panginoong Sukristo, pagka ang wika, nakita ninyo ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan na nga. Kaya, pag nakita na natin Opo. yung mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Sukristo na magiging palatandaan o mangyayari pagka malapit na ang kanyang pagparito, walang dahilan para pag-alinlangan ng pariritong muli ang ating Panginoong Sukristo. Walang dahilan para mag-alinlangan ang tao sa magaganap na paghuhukom. Itinuro po ba ng Panginoong Sukristo kung ano-ano po yung mga palatandaan na pagka po nakita ng tao ay malapit na po ang araw ng paghuhukom? Sinabi po niya, gaya ng mababasa natin sa 24:6 hanggang sa talatang 8 ng aklat ng Mateo, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ito po ang mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Sukristo na pagka nakita o nasaksihan natin na nangyari na, ito ay nagbabadya na malapit na ang kanyang ikalawang pagparito, malapit na ang araw ng paghuhukom, malapit na ang katapusan ng sanglibutan ito. Ang mga bagay na sinabi niya ay mga digmaan, digmaang lingaw-ngaw, pagkatapos ay ang pagkakagutom, paglindol sa iba't ibang dako, paglaganap ng kahirapan. Sa bagay, sabi nga natin, kamakailan lang, Opo. may bahagi tayong pinag-usapan ng isyong ito. Na dito,
ay lalo nating napatutunayan na wala pong dahilan para pag-alinlanganan o hindi paniwalaan ng tao ang paghukom. Lalong walang dahilan para tuyain ng tao ang itinuturo ng Iglesia ni Cristo na magaganap na ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo o araw ng paghukom. Sapagkat yung mga palatandaan ay naganap eh. Opo, kung yung palatandaan, kapatid na po, naganap, di, magaganap din po yung tinatandaan. Oo, ang katunayan na yung mga palatandaang ibinigay ng Panginoong Kristo ay naganap. Alam na alam ng mga sumusubaybay sa atin, nagkaroon ng una at ikalawang digmaan pambuong daigdig. Opo. Na yun ay yung unang digmaan, 1914, at ikalawang digmaan ay 1939. Mga digmaang umalingaw-ngaw o mabilis na napabalita dahil sa pagkakaimbento ng mga makabagong kagamitan para sa komunikasyon. Bagamat may mga tao po na nag-aalinlangan sa darating na araw ng paghuhukom, pero bakit po para sa atin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, bakit naninindigan tayo na may magaganap na araw ng paghuhukom? Ano po ang lalong nagpapatunay na magaganap po ang araw ng paghuhukom? Kung sa bagay, sapat na sana no? Opo. Yung halimbawa, yung pagkatupad nung una at ikalawang digmaan, pagkakaroon ng pagkakagutom, Opo. yung paglindol sa iba't ibang dako, yung paglaganap ng kahirapan na nakikita natin ngayon. Supisyente na po sana yon para maniwala tayo, tanggapin natin, may araw ng paghuhukom, may katapusan ang sanglibutang ito. Pero, tangid doon ay may sinasabi pa ang Biblia na ito po ang lalong nagpapatunay na darating at darating ang araw ng paghuhukom. Pakinggan po ninyo, at yak na hindi po ninyo tututulan ang sinasabi sa talatang ito, Hebreo 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Sabi nga po namin, tiyak na hindi kay tututol sa sinasabing ito ng talata ng Biblia na itinakda ng Diyos sa lahat ng tao ang mamatay na minsan. Yung kamatayan ay totoon-totoo yun. Opo, wala pong pinipiling tao yan. Mayaman o mahirap, bata o matanda. Pag dumating po yung takdang oras, babawian siya ng buhay. Mga mahal na taga-subaybay, kung gaano katotoo ang kamatayan, ganoon katotoo ang paghuhukom. Kaya kung naniniwala po tayo na may kamatayan, dapat paniwalaan natin, tanggapin natin, merong araw ng paghuhukom na magaganap. Yayamang tiyak po na magaganap ang araw ng paghuhukom batay po sa patotoo ng Biblia. Ano po ang ipinagagawa ng Panginoong Kristo para po sa araw na yon, huwag pong mapahamak ang tao? Pakinggan po ninyo ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na mababasa natin sa Mateo 24:44. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Ito po ang itinuro ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, kayo'y magsihanda naman. Isang simpleng tanong lang po, mga kababayan. Gusto namin itanong sa inyo, nakahanda na ba kayo kung sakaling dumating ang ating Panginoong Kristo ngayon? O kaya, bukas sa isang linggo? Ito tagubilin ng ating Panginoong Kristo na hindi natin dapat nakalimutan. Opo. Kung nagsisikap po ang tao sa kanyang mga paghahanap buhay, sa kanyang negosyo, sa kanilang pag-aaral, maraming pinaghahandaan ng tao. Napaghandaan na po ba natin ang darating na paghukom? Ang banggit po dun sa talata, kapatid na Paul, sana naalala pa nung ating mga taga-subaybay. Darating po ang anak ng tao, yun ang ating Panginoong Kristo, sa oras na hindi po iniisip ng tao. Bakit po sinabing ganon? Ano po ba ang kalagayan ng tao na darat na ng ating Panginoong Kristo? Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang Lucas 17:26 hanggang sa talatang 30. Ganito ang ating matutunghayan. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa matutunghayan. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong.
Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Mga kababayan, mga mahal na sumusubaybay, sana nabigyan pansin po ninyo itong pagtuturong ito ng ating Panginoong Kristo kasi inilarawan niya yung magiging pagdating niya. Opo. Na kung papaanong sa panahon ni Noe, ang mga tao ay libang na libang doon sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Opo. Biglang dumating ang baha. Hindi nakapaghanda yung mga tao, kaya nangapahamak. Ganon din sa panahon ni Lot, na ang mga tao ay nasa kanilang pang-araw-araw na gawain, nag-aasawa, kumakain, nagtatayo ng bahay, nagtatanim. Pagkatapos ay biglang umulan ng apoy sa Sodoma at saka Gomora. Napahamak ang mga tao, ang naligtas lang ay si Lot at ang kanyang dalawang anak. 4 sana eh. Opo. Pati yung kanyang asawa, pero hindi rin sumunod, kaya naging haliging asin. Na dito, ang ipinakikita po ng ating Panginoong Kristo, kung napansin nyo, ganyan din ang wika, ang pagdating ng anak ng tao. Sana, huwag po tayong matulad sa mga taong napahamak sa panahon ni Noe, o kaya sa mga taong napahamak sa panahon ni Lot nang supukin ng Diyos ang Sodoma at Gomora. May pagkakataong ibinibigay sa atin. Sabi ng Panginoong Kristo, kayo'y magsihanda naman. Tiyak naman po na yung mga taong nasa wastong kaisipan hindi papayag na sa araw ng paghuhukom maparusahan siya o kaya ay mapahamak siya. Tama yon, sapagkat nabanggit mo nga kanina Opo. kung yung mga kalamidad na ibinababala, alimbawa ng pag-asa, Opo. pagka medyo nakakatsyempo, hindi tayo nangangantyaw, talagang ang mga tao nagsisipaghanda dahil ayaw mapahamak. Opo. Hindi ba lalo lang dapat na paghandaan ng tao ang darating na paghuhukom? Tinuro po ba ng Biblia kung paano po yung paghahanda na dapat gawin ng tao para po sa araw ng paghuhukom hindi sila mapahamak? Itinuro po, pakinggan ninyo ang sinabi ni Apostol Pedro na mababasa po natin sa 2 Pedro 3:13 hanggang sa talatang 14. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay nito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Dito po, ang kausap ni Apostol Pedro ay ang mga Kristiyano noong unang siglo. Nasabi niya, naghihintay tayo ang wika ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Opo. Dahil sa pagdating nga ng araw ng paghukom, tulad ng nabasa natin kanina, Opo. ang langit mapupugno sa matinding init. Ang lupa at ang manggawang nasa lupa, pawang masusunog. Merong bagong langit at bagong lupa na hinihintay ng mga Kristiyano na ang sabi, iyon ay tinatahanan ng katwiran. At sana napansin po ninyo na ang mga nagsisipaghintay ng bagong langit at bagong lupa, tinuruan niya. Pagsikapan ng wika ninyo na masumpungan kayo na nasa kapayapaan, walang dungis at walang kapintasan. Sa makatid, ganon matityak ng tao na nakahanda siya Opo. sa araw ng paghukom kung siya ay nasa kapayapaan. Saan po ba naroon yung kapayapaan na pagdating ng Panginoong Kristo, dapat naroon po ang tao para tiyak na maligtas? Magandang tanong yan. Ipinaliwanag po ito ni Apostol Pablo. Mababasa po natin sa aklat ng Kolosas sa 3 at 15 ang ganito, inyo pong pakinggan. Dito na natin tunghayan kasaling magandang balita, Biblia. At pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Mga kababayan, ang mga taong nakasumpong ng kapayapaan, iti kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ay ang mga tao na tinawag para maging bahagi ng iisang katawan. Kaya,
dito dapat pakahangarin ng tao na makasama siya. Makasama siya sa mga tinawag ng Panginoon Diyos, naging bahagi ng isang katawan. Alin po yung isang katawan na yon ng Panginoong Sukristo na naroon po yung kapayapaan na dapat pagdating ni Kristo, naroon po ang mga tao para maligtas. Ang katawan na binabanggit ay ito po ang iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Ang katunayan, mababasa po natin sa aklat ng Kolosas sa 1 at 24 ang ganitong sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ito po ang katunayan ng aming sinabi. Ang katawan ng ating Panginoong Sukristo na doon naging bahagi lahat ng mga tinawag ng Panginoon Diyos na nagkamit ng kapayapaan sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Sukristo. Ito po ang iglesia. Iglesia na ang pangulo ay ang ating Panginoong Sukristo. Tandaan po ninyo, hindi po kahit aling iglesia ay pwedeng pasukin ng tao para magkaroon siya ng kapayapaan sa Diyos. Opo. Ang iglesia na dapat nakapalooban ng tao, bahagi ng kanyang paghahanda sa paghuhukom, upang siya ay makatiyak ng kaligtasan, itong iglesia na ang pangulo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pa po ang isa pa na madali pong ikakikilala? Diyan po sa iglesia na binabanggit ni Apostol Pablo, iglesyang katawan ni Kristo. Dahil sa ito'y katawan ng ating Panginoong Sukristo, tinawag po ito ng sunod sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, gaya ng mababasa natin sa Roma 16 at 16. Inyo pong pakinggan ang sinasabi ng Biblia. Magbatian kayo ng banal na halip. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po ang ating nabasa, iglesia ni Kristo po ang pangalan ng iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Sa makatid, mga magulang, mga kaibigan at lahat po ng mga sumusubaybay sa programang ito, yayamang napatunayan po natin, hindi natin dapat pag-alinlanganan, darating ang araw ng paghuhukom, darating ang katapusan ng mundong ito, marapat tayong maghanda, gaya po ng itinuro ng ating Panginoong Sukristo, upang pagdating ng araw na yon, sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Sukristo, makatyak tayo na hindi tayo mapapahamak, kundi magtatamo tayo ng kaligtasan, dapat nasa loob tayo ng tunay na iglesia. Bago po kami magpatuloy ng kapatid na Paul sa aming ginagawang talakayan, ay bigyang daan po muna natin ang ating pakikipanayam kay kapatid na Lorna Quindosa mula po sa lokal ng Antipolo, distrito po ng Rizal. Narito po, panoorin po muna natin siya. Ako po si kapatid na Lorna Quindosa, nakatala po sa lokal ng Antipolo. Ako po ay unang natala sa lokal ng Candelaria. Bali ako po ay nabautismuhan taong January 5, 2002 sa distrito po ng Quezon sa Lucena. Siya ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa Couples for Christ po, kami mag-asawa ay facilitator na. Tuwing sa loob po din sa linggo, 2 beses po kaming nagpe-prayer meeting. Pag dumarating po yung Holy Week, so sumasama po kami doon sa pagpuprosesyon nun. Tapos pagdating po ng Pasko, kami po ay nagsisimbang gabi ng siyam na simbang gabi. Palabasa rin siya ng Biblia. Sa kanyang pagbabasa ay nalaman niya na ipinagbabawal ng Diyos ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sa pagbuklat ko po ng Biblia, nakita ko po din yung karumal-dumal ang sumamba sa Diyos-Diyusan. Isip ko, sabi ko, hindi ba ito yung sinasamba ng Katolik namin? Mula noon ay nagkaroon na siya ng pag-aalinlangan sa relihiyong kanyang kinabibilangan. Gayunpaman, hindi siya kaagad na naging interesado sa pag-anib sa ibang relihiyon. Maging ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na nag-aanyaya sa kanya ay halos hindi niya mapaunlakan. Ang ginawa ko po, para talaga makaiwas sa kanila, lumuwas pa ako ng Manila. Alos 2 buwan po ako doon, 51 days. Na kami nga po may project, may gawa ng bakal. Nagkaroon po kami ng project sa Quiapo. Noong nasa Maynila siya ay dumadalo pa rin siya sa mga misa ng Katoliko. Subalit hindi na siya nasisiyahan sa nakikita niyang ginagawa ng mga debotong Katoliko. Bakit
po talaga ako masaya. Nakikita ko yung mga tao, yung lumuluhod ng pamula dun sa dulo ng pintuan hanggang sa altar. Pagdating dun sa rebulto, talaga nagbitin. Nakapapahid ng panyo, pinupuna sa mukha, nag-iiyak sila. Sabi ko, parang ito mga Katoliko, talagang sinasamba talaga ang mga Diyos-Diyosan. Isang palang bawal sa Diyos yun. Noong bumalik siya sa lalawigan ng Quezon, ay may mga kaibigan naman siyang umaakit sa kanya na umanib sa samahang born again. Alam mo bang inaakit ako ng mga iglesia ni Cristo? Nung marinig ko nila sabi nila, ano, inaakit ka ng mga iglesia ni Cristo? Ate, wag kang papasok dyan sa iglesia ni Cristo. Bakit? Sabi niya, alam mo ba dyan sa mga iglesia ni Cristo? Si Cristo, tao dyan. Sabi ko, sa iglesia ni Cristo? Si Cristo ay tao? Ano ba yan? Hanggang sa ako pa umuwi ng bahay. Patuloy siyang nagbasa ng Biblia gaya ng kanyang karaniwang ginagawa. Nabasa ko nga po dun yung nakalagay, iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya sabi ko, ano, iba talaga ang Diyos at iba si Kristo? Ibig sabihin, hindi Diyos si Kristo, taong si Kristo. Alam niyo po, buhat po noong July 26 po yun. Nagpasya po akong makikinig ng aral sa iglesia. Habang siya ay tinuturuan ng mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, ay maliwanag na tumitimo sa kanyang puso at isip ang mga katotohanan ng kanyang naririnig. Hanggang sa nung pong dinudoktrinahan na po ako, lahat po ng talatang binabasa niya, umaantig na po sa puso ko. Naiintindihan ko ng malinaw. Dahil dito ay sinikap niyang maipagpatuloy ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy akong nagsuri hanggang sa hindi po ako umabsent ng pagsamba. Hanggang sa naakit ko na rin po yung aking anak. Ito nga, sabay po kami ng aking anak Dinudoktrinan, sinama ko na po agad yung babae Sinikap din niyang maakit na makinig sa mga aral ng Diyos ang kanyang asawa at panganay na anak. Hanggang sa yung po nakinig siya, sumampalataya na din siya, hindi na sumabsent. Hanggang sa yung anak ko din nasa Abu Dhabi, yun nga, nakakasabay po sila na bautismo. Sa kasalukuyan ay masiglang naglilingkod sa Panginoong Diyos si kapatid na Lorna. Kasama niya sa kasiglahan ang kanyang buong sambahayan. Ang aking pong paninindigan ngayon sa aking pagka-iglesia ng Cristo, kahit ano pong mangyari, pagsubok dumating sa amin, hindi na po kami alis sa iglesia dahil ito po ang may kahalalan, ito po talaga sa Diyos. Hanggang kamatayan na kami maglilingkod sa Kanya. Salamat po ng marami sa inyo, kapatid na Lorna, at mamalagi po sana kayo sa masiglang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, kapiling po ng inyong buong sambahayan. Sinasamantala po namin na batiin din sa pagkakataong ito ang lahat po ng mga kapatid na nakatala po dyan sa lokal ng Antipolo at maging ang mga kapatid po natin sa ibang bansa. Partikular po sa lokal ng Eastern Sydney sa Australia na patuloy pong sumusubaybay. Kumusta po kayo dyan mga kapatid? Pati na po sa mga hindi pa naming kapanampalataya na patuloy ding sumusubaybay sa palatuntunan ito. At binabati rin po natin ang lahat ng mga kapatid natin diyan sa Thailand, lalong-lalo na mga nasa lokal ng Phuket, ang Magtoto at De Los Santos family, at lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Sana po patuloy niyong pinakikinabangan ng aming paglilingkod. Ipagpapatuloy na po natin ang pagtalakay sa paksa po na ating pinag-uusapan sa kapakanan po ng mga sumusubaybay na nagsusuri po sa pagkakataong ito. Mga mahal na taga-subaybay, na ipaglingkod na po namin ang ukol sa sinasabi ng Biblia na katunayang magaganap ang paghuhukom na itinakda ng Panginoon Diyos. Hindi lamang ang mga bagay na nagaganap sa kasalukuyan tulad nga ng mga kahirapan, Opo. mga kalamidad, mga karahasan, kundi ang lalong nagpapatunay na magaganap po ang paghuhukom ay ang itinakda ng Panginoon Diyos na kamatayan na araw-araw ay nakikita nating nangyayari sa maraming mga tao. Marahil po ay itatanong sa atin ng mga kaibigan po natin na sumusubaybay ngayon, bakit po kaya nagtakda po ang Panginoon Diyos ng araw ng paghuhukom? Ang paliwanag po ay mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyanong taga-Roma sa 14:12. Pakinggan po ninyo. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili.
Itinakda po ng Panginoon Diyos ang paghuhukom upang magbigay sulit ang bawat isang tao sa mga bagay na kanyang ginawa samantalang nabubuhay siya sa mundong ito. Doon po sa bawat isa na binabanggit ni Apostol Pablo, hindi lang po tayo, kundi kasama po doon yung ating mga mahal na taga-subaybay. Tama yon. Ano-ano po ba, kapatid na Paul, ang ginawa po ng tao na kanya pong ipagsusulit pagdating po ng araw ng paghuhukom? Sa sulat pa rin ni Apostol Pablo, sa mga Kristiyanong taga-Korinto naman, sa 2 Korinto 5:10 ay mababasa po natin ang ganito. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Dito po, mga mahal na taga-subaybay, ay ipinakikilala ni Apostol Pablo na ang ipagsusulit natin pagdating ng araw ng paghuhukom, lahat ng mga bagay na ating ginawa, maging mabuti man o masama. Kaya, dapat po, ngayon pa lang ay matiyak natin na pagdating ng araw ng paghuhukom, pagdating ng ating gagawing pagsusulit, ay pasado tayo sa mga magsusulit at hindi tayo mahahanay sa mga taong hahantong lang sa kapahamakan. Malinaw na po sa ating mga mahal na taga-subaybay, katulad po nung nabasa natin na lahat po ng tao, ang bawat isa ay haharap po sa hukuman ng Panginoon Diyos para magsulit. Tama yun. E tiyak po na itatanong nila, paano po kung halimbawa ang tao po, bago dumating ang araw ng paghuhukom namatay na o nalagutan na po ng hininga, paano pa po sila magsusulit sa harap ng Panginoon Diyos? At ikalawang tanong, kapatid na Paul, baka ito rin ang kanilang nasa isip, sino po kaya ang mga tao na makasisiguro na hindi po mapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom? Ang kasagutan po sa mga katanungang nabanggit ng kapatid na Romel ay mababasa natin sa Juan 5:28 hanggang 29. Inyo pong pakinggan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Kahit pa namatay na ang tao, bago dumating ang araw ng paghukom na itinakda ng Panginoon Diyos, ay hindi pa rin po makaiiwas na magsulit pagdating ng araw ng paghukom. Sapagkat ayon po sa Biblia, ang mga patay ay mabubuhay na maguli. At importante po na matandaan natin, mga mahal na taga-subaybay, na ang mga taong mabubuhay para sa buhay, sa makatidbaga ay maliligtas. Opo. Mga taong hindi mapapahamak ay ang mga tao na ang ginawa ay mabuti. Samantalang ang mga taong samantalang nabubuhay, ang ginawa ay masama. Nabasa natin. Opo. Sila'y mabubuhay din, pero para lamang hatulan o para parusahan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sa makatwid, mali po pala yung isipan ng iba na pagka ang tao namatay, tapos na ang lahat ng bagay sa kanya at wala na siyang pananagutan. Tama ang nabanggit po ng kapatid na Romel. Kaya gusto nating samantalahin, kapatid Opo. na Romel, ang pagkakataong ito. Meron kasi tayong mga kababayan na sa tindi ng mga problemang inaabot sa buhay, lalo na nahihirapan, o kaya dahil sa may karamdaman, o kaya nabigo siya, iniisip niyang wakasan na raw yung kanyang problema. Kaya may mga nagpapatiwakal. Siguro dahil sa hindi nila alam na mayroong pagkabuhay na maguli. Mga kababayan, hindi po natatapos ang problema sa pagkalagot ng hininga ng isang tao. Kaya yung mga nag-iisip na tapusin yung kanilang buhay, magpatiwakal, una, labag po sa kalooban ng Panginoon Diyos yun. Siya lamang po ang may karapatan para bumawi ng ating buhay. At lagi nating alalahanin, hindi po natatapos ang problema sa pagkalagot ng hininga ng tao, sapagkat meron ngang itinakda na araw ng paghuhukom, lahat ng mga patay ay mabubuhay, magsusulit
Yung mga gumawa ng mabuti, mabubuhay para sa buhay, at yung gumawa ng masama ay mabubuhay na maguli para hatulan. Doon po ay siguro napansin nila may kondisyon para sa araw po ng paghuhukom ay mabuhay ang tao para sa buhay. Ang sabi po, kung naalala pa nila, kailangan po ang gawin ay mabuti. Tama yun. Alin po ba yung mabuti na dapat pong magawa ng tao para po makatiyak siya na sa araw ng paghuhukom, hindi po siya mapapahamak? Ang sagot po ay mababasa natin sa Roma 7:12. Sulat po ng apostol na si Pablo. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Ang mabuti po na tinutukoy ng Biblia na pagka siyang ginawa ng tao samantalang siya ay nabubuhay, ay pagdating ng araw ng paghuhukom, makakasiguro siya para sa pagkabuhay na maguli sa buhay o para sa kaligtasan. Ito po ang mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Kaya, hindi po sayang. Mamuhunan man tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon Diyos. Hindi sayang. Pagka ginawa natin ang utos ng Diyos, may nakakakita man o wala mang nakakakita, mga kababayan, pagka sinunod natin ang kautusan ng Panginoon Diyos, tayo rin ang mag-aani na ang ating aanihin ay ang buhay na walang hanggan. Doon po sa mabuti na binabanggit po ni Apostol Pablo, kapatid na Paul, gaya po ng alam ninyo, meron pong paniniwala ang iba na basta raw po huwag gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Sa halip ay pagsikapang makagawa ng mabuti. Katulad po halimbawa, pagka may nangangailangan, naroon po siya para tumulong, magmalasakit. Ang paniniwala po ng iba ay nagagawa na raw po nilang sundin yung mabuti na binabanggit ng Panginoon Diyos at hindi na raw po sila mapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom. Ano masasabi po natin doon? Mga mahal na taga-subaybay, ang pagtulong sa ating mga kapwa-tao, sa mga nangangailangan, ay naghahayag talaga ng mabuti, di ba? Opo. Mabuting gawa yun. At naghahayag din ng pag-ibig sa kapwa-tao. Pero, isa lamang po ito sa mga kautusan ng Panginoon Diyos na dapat na isaalang-alang na sundin ng tao para magtamo ng kaligtasan. Doon po ba, kapatid na Paul, sa binabanggit ng Biblia na mabuti, kasama po ba ron yung pag-anib sa tunay na iglesia para po maligtas? Kasama po, mga mahal na taga-subaybay, sapagkat mababasa natin sa Biblia na kalooban po ng Diyos o utos niya Opo. ang pag-anib sa tunay na iglesia. Ang pruweba. Sundan po ninyo ang aking babasahin sa Efeso 1:9 hanggang sa talatang 10 na sulat pa rin ni Apostol Pablo. Ito po ang sinasabi, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang minagaling na ipinasyan niya sa kanya rin sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nangas sa isang kalangitan at ang mga bagay na nangas sa ibabaw ng lupa. Sa Kanya, sinasabi ko, sa mga talata pong binasa natin, mga mahal na taga-subaybay, ay pinatutunayan na kasama sa kalooban ng ating Panginoon Diyos ang pag-anib sa tunay na iglesia. Sapagkat dito sa ating binasa, ipinakilala po ni Apostol Pablo na kalooban po ng Diyos na ang lahat, pansinin po ninyo, lahat ay matipon sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po pala talagang magawa ito ng tao. Hindi po ito dapat iwasan ng sinuman kung gusto niya maligtas. Tama yun, sapagkat ipinakita ni Apostol Pablo dito sa ating binasa na hindi maaaring hindi sundin ng sinumang tao na naghahangad na maging dapat sa Diyos ang kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay matipon sa ating Panginoong Kristo. Ang pruweba, napansin po ninyo, hindi basta sinabi ni Apostol Pablo na yung matipon sa ating Panginoong Kristo ang lahat ay kalooban ng Diyos eh. Ang sabi pa ni Apostol Pablo, ito ay minagaling ng Panginoon Diyos. Ito ay ipinasya ng Diyos. O hindi po ba? Kitang-kita doon sa mga terminong yun ni Apostol Pablo,
ang importansya na matipon ang lahat ng mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Tiyak naman, kapatid na Paul, na gugustuhin po ng tao na matipon, lalo na po doon sa mga naghahangad ng kaligtasan. Tama Pero yun. ang tanong paano po ipinakilala ng Biblia yung mga tao po na tunay na nakasunod sa kalooban ng Diyos, tunay po na natipon sa Panginoong Jesucristo? Magandang tanong po ang nabanggit ng kapatid na Romel. Dahil sa tulad ng alam din po siguro ninyo, may mga taong kahit na sila nasa iba't ibang pangkate ng pananampalataya, Opo. o may mga naniniwala nga kahit wala raw silang kinaanibang relihiyon, dahil sa sila naman ay nagpahayag ng pagsampalataya sa ating Panginoong Kristo, ay kabilang na sila doon sa sinasabi ng Biblia na natipon sa ating Panginoong Hesus, kaya nasunod ang kalooban ng Panginoon Diyos, nagawa ang mabuti sa ikaliligtas. Pero kung babasahin po natin itong Efeso 1:9 hanggang sa talatang 10, dito po sa Saling New Filipino Version, ganito ang ating matutunghayan. Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isakatuparan sa takdang panahon, upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Mga mahal na taga-subaybay, tiyak na natandaan po ninyo ang binasa natin ito na ang mga tao pala na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, natipon sa ating Panginoong Kristo, ay hindi nakakalat sa iba't ibang denominasyon o organisasyon, kundi ang sabi po ni Apostol Pablo, sila ay nasa ilalim ng pangungulo ng ating Panginoong Jesucristo. Buti po na ipagdiinan nyo yan, kapatid na Paul, kasi may mga paniniwala po ang iba na ang Pangulo daw po ng kanilang buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo, kaya ang paniniwala nila, nasa ilalim na raw po sila ng pangungulo ng ating Panginoong Jesucristo. Teka muna, importante na magsuri ang tao. Opo. Sapagkat hindi porke sinabi ng tao na nasa ilalim na siya ng Pangulo ng ating Panginoong Jesucristo, o kaya kinikilala niyang si Jesus ang Pangulo ng kanyang buhay. Opo. Marami tayong nadidinig na ganyan, lalo yung mga nagbibigay ng mga testimonya, no? Talagang mula raw nung sila'y sumampalataya, ay kinikilala lang si Jesus ang Pangulo ng buhay nila at si Jesus daw, di umano, ang nasusunod sa kanilang buhay. Pero kinakailangan munang suriin natin. Yung bang nagsasabi nun pasado sa itinuturo ng Biblia tungkol sa mga taong nasa ilalim ng pangungulo ng ating Panginoong Jesucristo. Itinuturo po ba ng Biblia kung sino po talaga yung tunay na nasa ilalim ng pangungulo ng Panginoong Jesucristo? Itinuturo po, mga mahal na taga-subaybay, ang pruweba, binasa natin kanina, Efeso 1:9 hanggang 10. Opo. Ang babasahin ko po ngayon ay Efeso 1:22 hanggang 23. Dito po sa Saling New Philippine Version. Pansinin po ninyo, kayo mismo madali niyo itong maintindihan. Ang lahat ng bagay ay ilalagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan. Ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat ng bagay, sa lahat ng paraan. Dito po ay malinaw na ipinakilala ni Apostol Pablo na ang mga tao pala na nasa ilalim ng pangumulo ng ating Panginoong Jesucristo ay mga taong kaanib sa iglesia. Pero hindi po kahit anong iglesia. Iglesia na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kahit ano pa sabihin ng isang tao, tulad ng alam mo rin kapatid na Romel, na kinikilala niyang si Jesus ang Pangulo ng kanyang buhay. Opo. Nasa ilalim siya ng Pangulo ni Kristo. Pero wala naman siya sa loob ng tunay na iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo, hindi po magiging makatotohanan ang sinasabi nila na sila ay nasa ilalim na ng Pangulo ng ating Panginoong Kristo. Kaya dito sa ating pinag-uusapang ito, maunawaan po natin,
hindi pala dapat tanggihan ng tao ang pag-anib sa tunay na iglesia. Sapagkat ito po ang ikatutupad ng utos o kalooban ng Panginoon Diyos para magawa ng tao ang mabuti, para siya ay magtamo ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang nagiging problema po, kapatid na Paul, sa marami pong tao ngayon, yung paghanap po dyan sa tunay na iglesia na binabanggit po ng Biblia. Dahil katulad po ng alam ninyo, sa mga relihiyon po na nagpapakilalang Kristiyano, ano po, ay marami po nag-aangkin na yun daw pong kanilang iglesia, ang ulo ay ang ating Panginoong Sukristo, at ang iglesia raw po na kanilang kinabibilangan ay katawan din daw po ng ating Panginoong Sukristo. Ngayon, para hindi po mahirapan at huwag magkamali po yung ating mga mahal na taga-subaybay at makita po nila yung tunay na iglesia, ano po maipapayo natin sa kanila na dapat po nilang gawin? Hindi po magiging mahirap, mga mahal na taga-subaybay. Ang paghanap sa tunay na iglesia, gaano mang karami ang iglesia ngayon. Sapagkat ang totoo, yung mga nagpapakilalang iglesia, nagpapakilalang mga pangkating Kristiyano, ay umaabot sa mahigit na 20,000. Opo. Kung isasaalang-alang po natin, ang kaugnayan ng tunay na iglesia sa ating Panginoong Sukristo, magkakaroon po kayo ng madaling pagkaunawa at madali po ninyong makikilala ang tunay na iglesyang katawan ng ating Panginoong Sukristo, sapagkat siya nga ang ulo nito. Kaya, unahin nating alamin kung ano ang pangalan ng tunay na iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Bagaman, hindi naman natin sinasabing ito lang ang pagkakakilanlan. Opo. Madalas natin banggitin yon. Ang pangalan na isa lang sa napakadaling pagkakakilanlan sa tunay na iglesia. Ano po ba pangalan ng tunay na iglesyang katawan ng Panginoong Sukristo? Pakinggan po ninyo sa Roma 16 at 16, magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ito po ang pangalang itinawag sa iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Sukristo. Iglesia ni Kristo. Tumakatwid upang masunod po ng tao ang utos o kalooban ng Panginoon Diyos sa kapagtatamo ng buhay na walang hanggan, ay dapat po siyang maging kaanib sa iglesia na ang ulo ay ang ating Panginoong Sukristo, na ang pangalan, Iglesia ni Kristo. At sa puntong ito, ay nais po naming manawagan sa lahat ng mga taga-subaybay. Kung nais po ninyong maging madali ang pagkilala sa iglesyang inyong kinabibilangan o sa iglesyang inyong aaniban, ay unahin ninyo na suriin yung pangalan. Ulit-ulitin lang natin. Opo. Hindi hanggang pangalan lang. Pero kung sa pangalan pa lang, baksak na ang isang iglesia, nag-aangkin mang katawan ni Kristo, dapat mong paniwalaan yun. Hindi po eh. Paano po magiging tunay ang isang iglesia, kapatid na Paul, kung sa pangalan pa lang bagsak na o hindi na pasado? Hindi ho po pwede na iba ang pangalan ng iglesia doon sa may-ari o sa ulo na ang ating Panginoong Sukristo. Totoo po, binanggit ng kapatid na Romel. Kaya lagi po namin sinasabi sa inyo, gusto nyong maging magaan ang inyong pagsusuri, unahin po ninyong tingnan ang pangalan ng iglesia na inyong kinaaniban o kaya yung iglesyang plano nyong samahan. Pagka po ang pangalan ng isang iglesia iba sa pangalang ipinakilala ng Biblia, Iglesia ni Kristo, wag na po ninyong tangkaing sumama riyan, o kaya kung kasama na kayo sa ganyang iglesia, madaliin po ninyong iwan. Kanina po, binanggit natin mula po sa Biblia, binasa po ninyo na pagdating ng araw ng paghuhukom, meron pong dalawang maaaring hantungan ng tao. Merong sa pagkabuhay na maguli para sa buhay, meron namang sa pagkabuhay na maguli para sa paghatol. Meron pong naging maling paniniwala pong iba eh. Ang sabi po nila, may mga tao raw po na nakadestino na sa kapahamakan. Kaya minsan naririnig po natin na sinasabi nila, kung talagang mapapahamak ang tao, kahit anong gawin, mapapahamak na ang tao. Maling paniniwala po yun, mga mahal na taga-subaybay. Sapagkat wala pong mga tao na idinistino na sa kapahamakan. Ang mababasa po natin sa Biblia, gusto po ng Diyos na lahat ng tao ay magtamo ng kaligtasan. Ang katunayan,
Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro 3:9, pakinggan nyo. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Sana maramdaman po natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ng mga tao. Kung nagtakdaman siya ng kaparusahan sa mga gumagawa ng masama, at yun ay magaganap pagdating ng araw ng paghuhukom, tandaan natin ang sinabi ni Apostol Pedro, hindi po ibig ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Kaya, sino man kayo na mga nanonood ngayon, nakikinig ngayon sa programang ito, ano man ang inyong katangian o kaya masasabing kapintasan, tandaan po ninyo, kasama kayo sa sinasabi ng Biblia na hindi ibig ng Diyos na mapahamak. Pero may kondisyon. Opo. Kailangan ang tao ay magsisi para huwag humantong sa kapahamakan. Ilang tao po ba ang nais ng Panginoon Diyos na magsisi para po hindi mapahamak sa araw ng paghuhukom? Basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo sa kanyang unang sulat kay Timoteo 2:3-4. Ganito ang ating matutunghayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ito po ang tinityak ni Apostol Pablo. Ibig po ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Kasama po kayo. Kasama kami. Kasama tayong lahat sa ibig niyang maligtas. Pero nasa ilalim ng kondisyon, malaman natin ang katotohanan, ang aral ng Diyos na dapat nating sundin, yun ang ating gawin. Yun po ang ikapagtatamo natin ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Sana po, mga mahal naming taga-subaybay, ay gamitin po ninyong gabay bilang paghahanda po sa araw ng paghuhukom ang mga katwiran po, mga katotohanan ng Panginoon Diyos na aming ipinaglingkod sa inyo para po sa araw na yon ng paghuhukom. Huwag po tayong mapahama, kundi sama-sama po tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay. At bago po tayo pansamantala magwakas sa talakayang ito, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Sumasampalataya kaming ang ganitong mga sandali Opo. na nagagamit sa paghahayag ng iyong mga kalooban. Opo. Ito'y katunayan pa rin ng malaking pag-ibig mo po sa maraming taong iyong nilalang. Amen. Inihiling po namin sa iyo Opo. ang mga katotohanan mong narinig ng mga sumubaybay sa programang ito. Opo. Ito nawa ang kumilos ng kanilang damdamin Opo. upang sila samantalang meron pang pagkakataon Opo. makapagpasya na sundin ang iyong mga kalooban. Opo. Magkasama-sama kami sa loob ng banal na iglesia Opo. bago mo po wakasan ang mundong ito. Amen. O Aman Diyos, maawa ka sa maraming mga tao, Opo. sa maraming sumusubaybay sa programang ito. Opo. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, Opo. makasama namin sa loob ng tunay na iglesia. Amen. Panginoong Hesus, lumalapit kami sa iyo, Opo. nagmamakaawa, ipakipamagitan mo po sa amang aming panalangin. Opo. At laging alalahanin mo po, lalo ng iyong mga hinirang sa mga huling araw, Opo. upang maitaguyod ang marapat na paglilingkod sa iyo at sa ating pong dakilang Ama. Amen. Aman Diyos, mamalagi nawang iyong basbas sa kabuuan ng iyong iglesia Opo. at sa kabuuan ng iyong pamamahala dito po sa lupa. Opo. Lahat ng ito'y dalangin po namin Opo. sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.